Anong kape? Ang tagal-tagal na walang kape. Tingnan natin ang kape. Okay, ano? Anong kape? Ano, pandesal? Ito nga wala tayo anong pandesal dito. Anong pandesal dito? Ano talaga si kuya? Ito ka pala. Apa yung anong pandesal? Ito gagawa ng pandesal. Wala kasi kuya. Nakalok. Ang pabili ng pandesal. Ay, tungal dito. Hindi tayo nakapag ng pandesal. Ay, kape. Ang kape. Ay, hanap-hanap tayo kaso wala. Meron lang kape. Oo. Yan lang, pero walang pandesal. Ha? Tara na nga tayo magkismisan ng alaang at wala magawa kayo. Walang pandesal. Excuse me. Yun. Ay, good morning na. Tara. Dora na sa Chismis Chikahan. O, ganun. Naalala ko. Yung kasama ko dati. Si bakla. Bakla siya. So, siyang bakla. Pero, bilang leader naman, leader kasi siya. Bilang leader naman sa company na yun, talagang okay naman siyang humawak ng tao. Tsaka pag meron siya naging diwa-diwaan kuno, ayaw niya kasama sa mismong grupo niya. Ayaw niya. Siyempre kasi ganun siya kabisi sa trabaho eh. Pag trabaho ay trabaho kahit magkakatropa tayo. Pero yung jowa niya, hindi niya talaga yun sinasama dito sa grupo namin. Oo. Doon yan sa ibang grupo. Pero halos magkatabi lang. Ibang leader lang. Ibang group. So, meron, kumbaga, sa ilang buwan na nag-stay doon yung jowa niya. Siyempre bakla siya. Yung jowa niya, lalaki. Oo. Maraming, sa ilang buwan, umuwi na ng lugar yung bata, yung jowa. Hindi ko akalain na mag-open siya sa akin na relasyon niya tungkol dun sa naging jowa niya doon. Bata pa. Pato si bakla, napakahilig sa mga bata-bata. Medyo bata-bata lang sa kanya. Ayun na mga matatanda din siyempre. Tapos, yan, napa-open siya sa pagkukwento. Kasi umalis na yung jowa-jowaan niya yun. Kaya paghiwalay na siya, kasi no choice eh, umalis na yun. Yung pala itong ex niya ay mayroon pala itong asawa. Asawa siya doon sa lugar nila sa probinsya. Meron pala siyang asawa. Ngayon, yung naging jowa na to, talagang grabe kung gastusan niya. Oo. Ewan ko dito kay bakla. Sa bagay, karamihan naman sa bakla, ganun talaga ang ginagawa. Ngayon, ito si bakla, masipag siya sa trabaho. Pagdating sa pagkain, hindi siya hindi siya nagpapahuli. Pag nakikipag-banding, ng mga inuman, hindi rin siya nagpapahuli sa ganyan. Siyempre, mga tao niya yan, nakakabanding-banding niya para pagdating sa trabaho, pagdating sa trabaho ay trabaho. Mahal na mahal niya yung jowa-jowaan niya na yun. Yung umuwi ng probinsya, yung lalaki na jowa niya, gusto niya bumalik muna ng Laguna. Kasi para makapagtrabaho uli. Siyempre, nagsawa-sawa na sa probinsya. Siyempre, nakasama na yung asawa, wala na rin budget, kaya gusto nang gumala uli. Ito si bakla. Talagang gagawan siya ng budget, ng pera, papadala siya doon sa jowa niyang bata. Papadala niya ng pera, pamasahe sa dati ang binigay niya pamasahe sa eroplano. Kasi medyo malayo ang lugar nun eh. Binigay niya pamasahe, papunta dito. Kaso bumalik na uli sa asawa, masya, tsaka sa anak. Pinamasahe naman niya sa dalang barko. Inuhan niya ng balikan, bakasyon, tapos balik ulit trabaho. Tapos pag nag-chat sa kanya minsan, habang nasa probinsya, nag-chat na kailangan ng pera kasi walang budget, kasi nga, nasa probinsya siya, tulungan naman siya ng pera. Sa sobrang katangahan niya dyan, sa pagmamahal niya doon sa batang yon, hindi naman totally batang-bata. Sa sobrang pagmamahal niya doon, talagang tiniis niya. Kasi nga, mahal niya yung bata. Siguro 20 years ata ang kapilang dalawa. Sobrang mahal na mahal niya sa bata, hinayaan na lang niya. Pero sa bandang huli, na umuwi uli ng probinsya, panibagong probinsya uli, yung jowa niya, tumagal na naman doon sa probinsya. Siyempre, andun yung asawa, at yung anak na isa. Ngayon, nag-request na naman dito kay bakla ng pera, kay allowance. Buti na lang, sa awa naman ng Diyos, naging tanga na si bakla. Kasi, tiniis niya na lang na hindi niya nabigyan, kasi nga, naubos na rin yung pera niya. Sobra-sobra niyang pagod. Sobra-sobra niyang sa trabaho. Kung sumahod siya, napakalaki talaga. Kaya lang naubos lahat yung pera niyang kinikita dahil yan sa kaya pag bigay ng pera, buti na lang sa totoo lang, nagkaroon siya sa totoo lang, natauhan siya na makipaghiwalay na. Pag hindi na rin naman nabalik ng Laguna, hinayaan na lang niya. Kahit sabihin niya mahal na mahal niya. Hindi niya, dinaan na lang sa alak-alak. Makapag-move on lang sa relasyon na yan. Tapos salamat din naman kami kasi nga, humiwalay na siya. Kasi nga, lahat ng pera sasayang lang, napupunta siya doon. Hindi naman siya na-enjoy kasi nga nasa probinsya. Saka may asawa at anak yun, kaya talaga magtatagal yun kapag na sa kanya. Siyempre, ganun talaga karamihan sa mga karelasyon, sa mga bakla. Bibihirang lalaki ang talagang nagre-relasyon eh. Bibihira lang. Kaya sa ngayon, salamat naman kami sa kanya at masaya na kami sa kanya kasi okay na siya. Pero totoo lang, mag-enjoy naman siya panibago. Okay lang yan. At least, sa kwento niya, sa akin, sa karelasyon niya ngayon na bata-batata, hindi mapera, pagkain lang. No? Mahilig lang siya mag-request ng pagkain. Kaya mag-date sila, papakain. Pero never siya nagbibigay ng pera. Sana nga, ganun na nga ang mangyari. Di ba magpakain siya ng magpakain kasi ito nakain din siya. Masaya yun bilang relasyon nila. Matauhan lang sila, pag-igihan niya lang ang pag-iutak niya, tagdating sa pera. Yun lang. Happy ako sa kanya. Good luck sa future and for long. Yun lang. Good morning.